Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa panibagong video. At mga kapolitika, ang video na ating bigyan ng reaksyon sa ngayon ay itong pahayag ni Sandro Marcos, itong anak ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So ang ating bigyan ng reaksyon ngayon mga kapolitika is itong sinabi niya. Kasi mga kapolitika, tinanong siya ng media, okay, ng isang reporter, kung saan tungkol nga dito sa hidwaan or conflict ng unit team ng kampo ni Duterte at itong kasalukuyang administrasyon. Kasi mga kapolitika, hindi naman lingid sa ating kaalaman na nagkakaroon na nga ng hidwaan or gulo itong unit team. So, tinanong siya ng reporter tungkol sa sitwasyon ng dalawang partido, and sinabi niya kasi dito mga kapolitika na ang gulo daw, ayon sa kanya, ang gulo daw ngayon sa unit team is kagagawan ng well-known na opposition. So, ang opposition na tinutukoy niya dito is hindi yung mga Duterte, yung literal na opposition ngayon, kundi yung before, yung previous na opposition, which is ang mga Liberal Party or ang mga Dilawan. So bakit natin ginagawan ito ng komento or ng reaction mga kapolitika? Kasi mali kasi yung interpretation ni Sandro Marcos, but I know na alam niya yung behind, alam niya yung mga nangyayari, but to the fact na hindi nila kayang banggain si Duterte, so hahanap sila ng ibang ma-reason out mga kapolitika. Hahanap sila ng ibang tao na pagbalingan ng or maging dahilan nila na i-reason out. Okay, kasi alam nila sa kanilang mga sarili na hindi nila kayang banggain itong Duterte. Kasi mahal pa ito ng masa mga kapolitika. Okay? So ang sinasabi dito ni Sandro Marcos na ang ang away daw ng Duterte at Marcos is or ng unit team is kagagawa ng Liberal Party or mga Dilawan. Ito yung sinasabi niya na mga well-known personalities. Okay, like sila Trillanes, sila De Lima. So, hindi niya naman binanggit pero mababasa mo sa kanyang or meaning nung sinabi niya. So, aside from that mga kapolitika, sinasabi natin ito kasi nami-misinformed yung public. Okay, kasi alam naman natin na wala na gaanong power yung liberal or yung mga dilawan. Pero bagamat ganun na ang nangyari sa kanila is nalipol ng sila, dinurog talaga sila ng previous administration, is sila pa rin yung sinisisi mga kapolitika. Okay? So, alam niya ni Sandro Marcos. Okay, alam niya na mahina na yung previous, pero ang nangyayari is sila pa rin yung sinisisi niya. Okay? So, nami-misinform yung public. So, ang ating reaction dito mga kapolitika is bakit pa sisihin yung iba na wala na ngayon sa posisyon, wala na ngayon sa gobyerno mga kapolitika? Bakit sila yung sinisisi? Where in fact, yung papa mo ngayon is nandyan, binigyan ng second chance ng tao, binigyan ng second chance ng Diyos na mailuklok na muli sa posisyon to redeem the the name of your family, kasi yung tatay niya is pinatalsik dyan sa Malacanang noong 1987 people power. So bakit isisi sa ibang tao, bakit isisi sa ibang partido kung alam naman natin na yung buong angkan mo is nandyan sa politika, yung buong pamilya mo nandyan sa politika? Bakit natin sisi sa mga dilawan, sa mga Liberal Party? Hindi naman lang ba tayo makamove on mga kapolitika? So yun ang masasabi ko kay Sandro Marcos, tigil-tigilan na yung paninisi ng ibang tao kasi kayo na yung nandyan sa politika eh. Okay? Mabuti na lang sana kung andyan pa yung Liberal Party, majority pa sila, but no, they are not even minority. Okay? And sinasabi nyo na i-influensyahan ng ibang mga tao yung tatay mo, yung mga nakapaligid sa kanya. Well, siya yung leader and dapat na siya yung mang-impluensya sa ibang tao. Siya yung dapat na mang-impluensya sa paligid niya. Hindi dapat siya nagpapadikta
doon sa mga tao na may mga political interest, may mga political ambition. Okay? So, itong si Sandro dapat mag-advise din siya sa tatay niya kasi hindi pa naman huli ang lahat, mga kapolitika. And ilang dekada yung hinintay nyo para makabalik kayo dyan sa posisyon. And sana man lang ay hindi nyo sayangin yung tiwala ng taong bayan. Hindi nyo, sabi pa nga ni Amy Marcos, di ba? Binigyan kayo ng second chance para bumalik dyan sa to redeem ng inyong pamilya. Okay? So, tama yung sinabi ni Amy Marcos na mapalad pa yung pamilya, binigyan pa kayo ng second chance. At sana man lang ay hindi ito masayang. Alright? So, hindi nila kaya talaga mga kapolitika na banggain na diretsang sabihin yung Duterte, yung na nagkakagulo na sila. Hindi nila kaya yan na banggain or idirektang sasabihin si former President Rodrigo Roa Duterte kasi mataas pa yung rating niya, mga kapolitika. Okay, and mahal pa siya ng masa at ng publiko. So yun lamang ating masasabi, mga kapolitika. Kayo, ano inyong masasabi sa reaksyon na ito? So tama lang talaga at nararapat lang nabigyan natin ng kalinawan itong issue na ito kasi maraming mga taong nami-mislead, nami-misinformed. And alam naman natin na magaling sila magsalita and so kailangan natin ipaliwanag, bigyan ng kaliwanagan, mga kapolitika. Alright? So maraming salamat sa muli sa panunod sa aking YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe for more videos.